Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Economic standing ng Pilipinas patuloy na gumaganda. Maganda at patuloy na gumaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa gitna ng pagnanais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging sustainable manufacturing hub ang bansa. Ito ang sinabi ni Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga, na kung standing ng gross domestic product ang pag-uusapan, ay hindi pa tatalo ang status ng bansa. Pumapangalawa niya ang GDP growth rate ng Pilipinas, sabi ni Panga, habang una na ding nagpahayag ang Finance Department na umangat ng 6% sa third quarter ang lagay nito, gayong patuloy ang pagbagal ng inflation. Bukod dito, dagdag ng PESA official na pumapang-apat ang standing ng Pilipinas kung pag-uusapan naman ay foreign direct investment. Sa ngayon, ayon kay Panga, ay tuloy-tuloy na tumatanggap ang bansa ng mga mamumuhunan na tiyak aniyang lilikha ng mas maraming trabaho at economic opportunities hanggang sa mga LGU. Maganda na po yung ekonomiya natin. So tayo po second in terms of GDP growth rate. Also, we're now number 4. We're inching up in the FDI race. That makes the Philippines one of the best performing economies in the region. Samantala, PNP magpapatupad ng gun ban sa panahon ng Asia-Pacific Conference on Disaster. Aprobado na ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang implementasyon ng gun ban sa Metro Manila bilang parte ng security measure sa 5 araw na Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na siyang gaganapin sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Ang implementasyon ng gun ban ay kasabay din ng pag-aprobo ng suspensyon ng permit to carry firearms outside residence na magsisimula sa ngayong araw hanggang sa Biyernes, October 18. Ayon sa inilabas na memorandum ng PNP, ang pagsuspinde ng PTCFOR ay para masiguro ang seguridad ng magiging event at maiwasan ang mga firearm-related incident sa lugar. Nakasaad din sa memorandum na ito ay parte ng isang comprehensive strategy para sa mas mabilis at mas magandang daloy ng conference. Inaasahan naman na sa mahigit 4,000 na delegado mula sa 69 na mga bansa ang dadalo sa naturang event. Nauna na dito ay kinansela na din ang mga klase sa at pasok sa gobyerno sa Maynila at Pasay kahapon ng Linggo at ngayong araw ng Lunes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.